Real talk lang mga kada. Kilala na ba talaga ang mga kaibigan nyo? Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo pero baka kasi yung mga tinuturing yung besties, low-key, plastic pala. Okay, at certified fake. Pero dahil kami ang tunay niyong barkada, don't worry, we got you! Ito na, dahil bibigyan namin po kayo ng ultimate cheat code para mag-spot po at tuluyan nyo i-unfriend ang mga peke na kaibigan nyo, okay? At para hindi tayo mag-gaslight, di ba? Mga kasama naman natin, ang dami kong fashion psychological terms. Gen Z! I'm such a You're so youngster. Gen Z today. Wow! Even my damit, youngster. Oh, di ba? Feeling youngster. Doon nag-umpisa yun eh. Kaya kasama po natin ngayon ng real-life expert at real-life youngster na rin, ang psychologist natin na si Jana Trixie Cuevas. Welcome back. Good morning, Jana. Good morning. Good morning sa inyo Good lahat. morning. It's nice to be back. Yes. Tinatalakay natin to dahil kasi start lang ng school year for a lot of the kids, di ba? Yes. Tapos magkaramihan sa kanila para bang, syempre new school year, it's a new year to make new friends. Yes. So, para matulungan din yung mga magulang nila na bigay ng advice dun sa kanilang mga anak kung paano nila masaspot yung totoong kaibigan, yung medyo may pagka-fake. Yeah. Kasi di ba, it's hard to navigate that eh. Lalo na in this critical period na gusto lang talaga nila magbilong. Totoo. Yun na nga. Totoo. Diba? Napaka-importante. Talk to us about that, Jana, about how at this stage, yung mga bata, talagang yun ang pangunahi, one of the most important things in their brains right now. How to Yes. belong, how to be friends with people. So, kailangan natin i-consider na yung mga teenager nowadays, no, nandun yung sense of belongingness nila. Nafo-form yung identity nila. So, talagang hinahanap nila yung kung sino sila sa labas ng bahay, sa mga kaibigan, no, sa mga nakakasama sa school. So, napaka-importante na okay yung mga nakakasama nila sa labas kasi that actually contributes kung sino sila or kung paano magiging form yung identity nila in the future. May isang characteristics ba na parang, or characteristic na magsasabi mo na ito ay totoong kaibigan ko. Ito naman ay hindi. Huwag kayong magtiwala. Pag ikaw ay isang parent, pwede mong at least man lang kausapin yung anak mo na parang, uy, kung mayroong siyang ginawang ganito, red flag na yan. Ayan. So sa psychology po kasi no, hindi natin masusukat ang tunay na pagkakaibigan sa dami ng interaction, no. Pero masusukat ito sa tinatawag natin na psychological safety. Ano nga ba yung psychological safety? Ang psychological safety, ito yung willing kang i-express kung sino ka nang walang takot, walang pagamba, yung kaya mong mag-set ng boundaries nang alam mong hindi ma-offend yung kaibigan mo. Nako. Nako. At that young age. Ang hirap ituro. Ang hirap ituro niya. At ang hirap din yan, i-advise sa kanila. Magpakatotoo ka lang. Be the kind of weird that you are. Diba? Ang gusto nga nila magbilong eh. Ano kayang pwedeng middle ground dyan? At saka minsan, yung mabait, akala mo mabait pero hindi lang pala yun enough kasi sometimes meron ding when you turn your back, iba na yung ugali. Or mabait lang pala siya kasi minamask niya yung pagka-inggit niya sa'yo. Diba? May ganun eh. Oo. Yes. Inggit Or lang mabait lang siya para ituturing mo siya kaibigan habang nandun kayo sa school. Pero once you go home, alam mo ba? Diba? May ganun. Meron nga akong kilala na parang dahil carpool sila, magkaibigan sila habang nandun sila sa car. Sa school. Pero paglabas na ng school, hindi na siya pinapansin. So, merong ganun. Is that a good friend? Na-distract lang ba? Well, hindi natin agad masasabi kung good friend agad siya doon sa interaction lang na yon. Kasi maraming factors para makonsider mo na good friend ang isang tao. Pero nandyan yung malaking factor na parang hindi mo feeling na nawawalk ka on eggshells. Na parang kailangan mong mag-ingat sa lahat ng sinasabi mo, sa lahat ng ginagawa mo. Ngayon na babalot na sa takot yung mga bata na, ay, baka pag sinabi ko to, ma-offend yung kaibigan ko. Kasi ang tunay na kaibigan, sasabihin niya sa'yo kung
ano yung mali mo. At ngayon, i-correct ka niya. And willing siyang to listen and to change. Yun yung napaka-importante doon. What if the upbringing of the child hindi ganon? So, ma-offend siya kaagad. Is there a way to, paano ba? Red flag ba agad yun? Kaya pag nga. ganun? Yes, red flag. Pero during this stage kasi, no, since nagbe-build pa lang yung identity ng bata, hindi niya alam agad yung social cues. Ano ba yung tamang True. communication styles? So, dun papasok yung i-confront natin sila. No? Turuan mo kami dyan. So, sa pagko-confront ng mga bata ngayon, no, kailangan may pag-iingat na, okay, hindi ko to sinasabi dahil ayoko sa'yo bilang kaibigan, pero sinasabi ko to sa'yo dahil alam kong ito yung makakabuti para sa'yo bilang isang tao. No? So, kailangan, ang totoong kaibigan kasi willing silang makinig. Walang hesitation. Ma-offend initially, pero nandun yung openness niya. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.